So yung bahay na yan, sa aking likuran, ang bahay ni Kevin Cosme. Ayan, nandiyan si Boy 2 na nagsushoot ng ilan sa mga eksena para sa promo ng pelikula. So kung akala nyo ay nagsushoot kami ng mga eksena sa Riles, hindi ko ito toong Riles ng trend. Ito ay replica lang. Oh, wala akong dumadaan dito na, na trend. Ginawa lang nila ito para sa pelikula as part of the set. Hi! Shoot na ba? Hindi. Uy! Kamusta? Ganda naman ang set nyo. Uy! Si Idol, oh. Kamusta ka na? Papanoorin natin si Baldo na naabutan nyo kaming may ginagawa kaming viral to, viral. So ano to? Actual shooting? Actual digital execution. Okay. Tapos na tayo mag-shooting nung para sa movie. Nandito kami ngayon para balikan at para makapag-set reveal din tayo. Tapos ngayon ginagawa namin yung mga ibang digital content. Release pa rin daw. Pero na-release. Okay, galing yun. Amazing, no? Paano nyo nakita itong lugar na to? Hindi, kuya, nag-start to. Nung una meron talaga kaming yung actual location namin ay nasa Calamba, Laguna. Okay. Nandun yung exterior kasi doon dumadaan yung PNR na train. So, ginaya namin yung eksaktong naaalala ng mga tao sa Home Along the Riles. Yung talagang paglabas mo ng bahay ni Tatay Kevin. Makikita mo yung tindahan ni Mang Tomas, may train. So, nag-decide kami ni Vandolph na magkaroon ng controlled set. Kasi kuya, mahal ang renta doon. Totoo. Mahal ang renta doon na araw-araw. Nag-decide kami na i-detail pa. Na parang pag kunyari may mga maging problema man sa schedule sa logistics, madaling i-isolate yung set dito. So, ginawa namin, ni-recreate namin yung buong community ng Riles. Saka preskong-presko rito, ano? Tagaytay weather. Yes, oo. Coursing hot. Ha? Ngayon okay na. Okay na, hapon na. So, magsushoot na kayo ngayon? Ngayon, Panoorin namin. Papanood nyo na. Sige, panoorin namin. Okay, sige. O, ready tayo. Saan ba kami pwede pumesto? Julius, ang tawag dito, kami production. ito yung mga production namin, mga ulupong lang din. Comando Production. Mga kami production. Pero totoo, may isa sa mga head writer ng Home Along the Riles. Ito yung mga OG. OG si sir. Isa sa mga head writer. Pero ito, mga young guns. Kaya umabot ng 2.5 years dahil puro kami young guns. Ito ko yung Julius. Kaya mo na. Sige, nagsushoot na sila ng pang-promo ng Home Along the Riles. Sa background. Kung gusto mo maging masigla, matamlay. Eh, lagi kang mag-top sarap. Soko. Papanayad whiskey na. Papanayad whiskey na. Bakit tayo pa yan? Parang manayad whiskey nga to Okay, lasing na yan. Parang banayad whiskey Kailangan hindi yung contract. Sama. Ready? Anytime. Masigla ka? Sino ko matamlay? Kaya araw-araw akong top sarap. Wow! Start your day right. And cut! First time niya nakita yung set Oh yeah, okay. Wow! Ang galing, Dos. Oy, thank you, bro. Uy! Release! Uy! Bakal! Di pa tapos yan. Ibat pa dito. Pero B, maganda nung tinutur ko siya, kuya, B, eto na yung surprise ko sa'yo. Eto na yung bahay ni Tatay Kevin. Tara. Kinakatok niya, kuya Uy! Semento!
Buhos hanggang ilalim. Buhos. Yan, Kuya Julius. Ayan! Oh my gosh, ang ganda. Ito na, kuya. Oh, ayan na, ang bahay. Very iconic. house. The iconic house. And this one, Oh. the Richie's house. Kay Richie, ito. Ito, bahay ni Tito Richie. Oh. So, syempre, Oo. kung may bahay ni tatay, Ah. ito, syempre, bahay ni Tito Richie. Ayun. Yan, Eh, yan, may yan, pangalan yan. pa eh, Richie. Richie. Yan yung aircon. So, alam naman yun Iconic lahat. aircon. Yung iconic na aircon, nilagay po namin dyan. Oh. Pero Kuya Julius, yung totoo, Mm. bago namin tinayo yung mismong set, Oo. ay nag-umpisa to sa miniature. Mm. Ito yung miniature. Nandyan yung artist natin, si ng diorama. Dito Ayan po muna. nag-umpisa, Oo. Kuya Julius, yung planning. Oo. Bago namin tinayo to sa lupa ni Vandor. Ito kay Julius ang... Ah, ikaw nag-design. Oy, Ayan. pare ko, kumusta? Interview niyo po ako dati. Saan? Sa inyo po, Julius and Tintin. Ah. Nung nag-start pa lang po ako nung nag-baby nature. Ay, ikaw pala yung gumagawa ng mga maliliit na mga objects sa mga ano. Kasama ko po si Ian Cuillas. Yung Ayun. nag-sculpture. No, magaling to, magaling. Ito yung naging pinaka-base na blueprint namin para ma-research ni Noda yung malaman, kasi gusto namin yung makuha yung nostalgia effect Oo. nung kung paano ma-capture yung naaalala ng audience. Bali yung details ng artwork na to, nag-base lang po siya doon sa sitcom dati. Mm. Kasi nireview ko yung sitcom nun eh. Tingnan ko kung paano yung pinaka-floor plan niya. So nilagay ko yung mga details na talagang merong nostalgia effect para sa mga batang nakapanood ng Home Alone the Riles. So nandyan yung kotse na ginawang rep, Ay, manok. yung manok, Oo nga. Si Verdugo. Ah, Ayan yung iconic na bahay na ni Tito Richie. Kay Richie. Richie. Tapos yan po, parang studio type po siya. Then, biglang nag-transform nga siya ng malaki. Oo. Yun, parang ganun. Ayun. So, dito kayo nagsimula and then ito na nga yung actual, no? Ang nakakatuwa, Actual. Oo. Kuya Julius, Mm. nung ginawa niya na to, Mm. sinut namin to eh. Naglabas kami ng teaser Ah, gamit tong miniature. okay. Pero ni-reveal sa dulo na, miniature pala. Yun yung time na hinting pa lang na magkakaroon ng movie. Oo. Tapos nakakatuwa, tinawagan ko si Noda ulit. Noda, kung gaano kaganda yung miniature mo, itayo mo yung buong set, gano'n na gano'n din. Kamot ulo ko eh. Tawat ulo mo. Seryoso ba to? Kasi, miniaturista ako. Never ako nag-production eh. Nag-production designer. Tapos biglang pinaupo sa akin ng trabaho na to. Pero siyempre, challenge sa akin yun ng Home Alone the Riles. Kaya nilabanan natin yun. Then maganda naging process, kuya, kasi syempre siya galing sa miniature. Sa totoo lang, mas mahirap pa daw gawin yung miniature kaysa sa actual. Kasi Kuya Julius, pag tinignan mo, totoong mga ano to, yeah, Tsaka matibay po yung pagkagawa. may aging process. Tapos syempre, with the collaboration ng mga production designer, lahat sila nagtulong-tulong, kasama sila, mga PD natin, sila Mao, yung mga ibang award-winning na nag-PD for Home Along the Riles, nakipag-collaborate na rin kay Noda. So from here, kita nyo naman, si Noda din ang gumawa nito. Ah, siya rin? Oo, Nagbuo niyan. siya rin to. Ano yung fake yan? Di, Totoong kotse ba yan? totoong kotse yan. Talaga? Maandar to. Totoo po siyang kotse, tapos pininturahan na lang po namin siya para makuha natin ng kulay noon. Kuya Julius, Oh my gosh. si Noda, nung tinawag niya sa akin to, sabi niya, Brother, may nakita akong box type. Magkano? Sa 20K. Ha? Sa 20K. 70,000. May nakita sa taga saan to? Quezon City to eh. Quezon Taga City. QC. Sabi ko, okay na ba yun? Okay na, sige, tawaran mo ng ano. Tawaran mo ng 20. Sabi ko, 50 na lang. 60 na daw, 60. Nagkasaraduan sa Nagkasarado. 60. Tapos nagka-problema pa eh. Pero maganda yung makina niya, one click lang. Kaso nga lang, kaligit na siguro papasok pa lang ng Cavite, na-flat. So madaling araw, tinow namin. Kaya malaki din sakripisyo ng kotse na to. Ay, ang flat siya. Pinatow na lang namin. Yung tinawad natin sa may-ari nito, abonado pa tayo ng 30 million. Dahil sa towing. Oh. Pero Kuya Julius, maandar to, kuya. So ito na, hindi na to freezer. May magiging ano to revelation eh. Meron tong hindi namin ipe-preempt pero merong purpose to. Kaya umaandar na tong otong to eh. Ayan. Tsaka ang bahay namin ngayon, may mga iwatan na. Upgraded na. Mainit na kanina sa set. Sa Kuya Julius, ang pinakamagandang
gusto kong ma-share sa inyo. Yung bahay na to, dahil kahit controlled siya, pag tinignan mo doon, kuya, yun yung bahay ni Ason, no? Wow. Yan. Bahay ni Ason yan. Pero yung labas lang. Yung loob niyan, wala. Pader. Kuya Julius, pag pumasok ka sa loob, pagpasok nung ni tita nanay sa loob, sa ibang location na yung loob. Pero at least, kuya, meron ng ganyan. Tapos magugulat kayo pag napanood nyo yung movie, hindi nyo mapapansin na, ganito lang pala yung setup. Ganito ba yung ano? Yung Saktong-sakto. Saktong-saktong ganito? Siyempre, kuya, may mga konti lang na... kumbaga, kuya, mararamdaman mo lang na after 25 to 30 years, mararamdaman mo na meron ng konting changes. Yes. Nag-adapt na sa modern time. Like for example, Ito kuya, mga raffles, ito mga... kunyari, kuya, yung lamesa namin, mahaba na yan. Oo, ito. Dahil dito sa movie na to, kuya, ang story kasi natin ngayon is continuation nung movie na kung ano yung nangyari sa pamilya Cosme nung malalaki na sila. So dito makikita nila may pamilya na si Baldo. Wala na si tatay, oh. Oo, wala na si tatay. Magka kami na nandito. Basta panoorin. Pero kuya, lahat ng mga pictures dito, Same yan, mas studio. same yan, galing kay courtesy of Tita Linggit Tan. Okay. So yan, yung mga pictures talaga namin nung mga panahon na yun. Yan. Of course, si tatay. Ito sila, Tito Babsi, Oh, Tita Nob sa kayakap. ano ba? Oh, si Richie, Tito Babalu. Ito po, si Tita Linggit Tan. Oo. Andiyan ang si Ayan, Linggit. Tita Linggit. Ayan, si Tita Linggit. Ito, yung mga sunog baga na nawala na rin. Ito si Rudy. Ito si Kite. Oo. Si Danny. Isang sunog baga na lang ang nandito na buhay pa. Ito si Presley. Okay pa yan. Ito, nakakatuwa kasi nakasama siya sa reunion movie. Nice. Lahat kasi yan, Kuya Julius, nung pagkawala ni tatay, sama kami, mga Kevin. The next day, sumama sila lahat. Kaya naubos. Yeah. Nung nawala si tatay, Oo. sumama na sila lahat. Oo. So, Ito pa, yan. dahil pang picture dito. Dami. Ito lahat yan, mga picture namin. Ito parang naligaw parang may Oh, awards, awards yata na to, awards ah. night eh. Saka, Ate Claudine. oo, ito si Ate Claudine. Dito ba siya ngayon? Si Ate Claudine umuwi na. Umuwi na. Actually, nag-promo kasi siya. Yan. Si Aurora Alili, kasama ni Gio. Andiyan rin yan. Kasama rin natin Kasama siya rin. sa reunion. Kompleto. Kompleto. Pati yung mga props net. Lahat yan. Ganyan na ganyan pa. Sa ABS-CBN galing yan. Galing sa iba-iba eh, halo-halo na eh. Yung iba ni-recreate talaga based dun sa Sa show. katulad nito, Kuya Julius, wala na talagang ganito eh. Yung sofa, Oo. pinasadya na namin to. Pinagawa na. Ang totoo nga, Kuya Julius, bagong gawa to. Kasi, ninakaw to. May pumasok dito, Dito, tapos ito. na yung shoot, ninakaw yung... Ganyan kalaki. Ganito, binit-bit buo. So, kakapalit lang namin ito. So, abangan nyo, baka ibenta kay Boss Toyo. Yung very iconic na kitchen namin, dito pa rin. Maaalala naman ng tao to eh. So, dito yung lutuan-lutuan. Ito yung kadalasan na nakikita natin lahat sa TV. Kung mapapansin nyo, humaba na siya. Dahil nagkaroon na ng Basta. mga surprise na dumagdag sa Family Cosme. Pero ito yung very, very, baga kilalang kilala tong setup na to. Kadalasan nandito si Tatay Kevin. Yung layout, syempre yung banyo. May bagay ba talaga dyan? Tingnan ko lang baka ginamit eh. May mga konting props lang, pero pwede na. Pwede na. Oo, yung banyo talaga. Konting props lang. Nakakatuwa naman. Tapos ito, Kuya Julius. Ito. Akala tayo. Sige. May flooring eh. Sige. Pakita mo yung view sa kaliwa. Okay. Ito. Yan. So, Kuya, pag nakita nyo, Ayun yun eh. very iconic lumusot ako. yung setup. Ito yung parang balcony. Siyempre, nung shooting namin, Kuya, dalawa kasi yung kwarto eh.
Yung pintuan, papasok lang? One way. One way. Sa ano, yeah. Pero maganda, Kuya Julius, makita mo rin doon sa Maganda kabilang din, side. no? So, Sa Tito Sa bahay Chef. ni Ason. Yan. yan ang bahay ni Ason. Kung maalala nyo, merong 2 kwarto. Actually, yung isang kwarto, di ba, doon kami nagsisiksikan kasama si Yes, Tatay Kevin. Ito naman yung kwarto Tito ni Chef. Bing. Oh. Oo. Kasi ito, kwarto ni... Ano pa kami umaga? Ito yung talagang kwarto ni Tatay. Makikita nyo yung kung paano pinaghalo. Lalo na yung totoong Sariles mismo ginawa sa Laguna. Yun kasi yung pinaka-base. Tapos ang ginawa namin, lahat ng mga close-ups, dito namin nilagay. Kasi mas controlled and mas detalyado. Especially yung mga eksena dito sa bahay. Kasi ito yung parang part na aabangan mo kasi very... Alam mo, pag naaalala mo yung Humalong, parang kilala mo yung bahay na yan eh. Kuya, may isa pa kaming kasama na nandito din. Dito na, oh. Maybe. Ayo, Kuya Julius. Liga. Hello. Ito, Kuya Julius. Bibilin! Ito na. Hello! Ito na kami. Grabe. Nakaka-nervyos kasi syempre nakakatuwa at the same time dahil maraming nag-aabang po sa Humalong but still nakaka-nervyos pa rin. Sabi nga namin yung mga likes and all, syempre hindi mo pa rin siya mag-gauge hanggang hindi lumalabas yung pelikula. Sana ma-convert into sales at sana talaga magustuhan nila yung pelikula kasi 2.5 years po namin pinaghirapan talaga to. This is truly a cast initiative project and we're just very grateful for these two kasi sila yung naglakas ng loob na mag-produce ng Humalong na pelikula. Anong pakiramdam na ginagawa niyo ulit ang Home Along the Riles? Ito, Kuya, excited at the same time kinakabahan. Dahil bukas na ang playdate Kaya namin. nga, uwinot kayo bukas Tomorrow na po, June 17. Ano, halo-halo, Kuya eh. Kinakabahan ka ba? Sobrang saya na nabuo namin ulit yung pamilya, nabuo namin tong reunion film. At the same time, yung part of the process, meron ding lungkot. Bakit? Siyempre, marami na rin yung mga cast na nawala. Okay. Pero siyempre, ang maganda naman dito, hindi to para lang may clarification lang. Kasi marami nagsasabi, ano ba to? Sino bang papanggap na Dolphy? Paano nila gagawin niya? Wala na si Babalu. Pero yung totoo, hindi naman namin ginawa tong reunion film para honestly palitan sila or tapatan sila. Hindi kaya. Nag-umpisa to, Kuya. Nag-reunion lang kami na pamilya. Pinost namin sa social media. Tapos, parang sinundan lang namin yung mga comments sa mga tao na sana magkaroon ulit ng Humalong. Tapos, nakakatuwa kasi nakakailang reunion tayo. Sinundan lang namin na, sana magkaroon ulit kasi matagal nang nami-miss na namin. Para sa panahon daw ngayon, sa mga nangyayari dito sa bansa, parang na-miss nila yung core family, yung mismong Values. kung paano yung values ng Humalong. Yes. Tapos, kasama rin doon, Kuya Julius, yung part nung mas simple pa yung buhay. Tapos, kasama yung parang pinaka main thing namin ngayon is parang this is a continuation of yung kids. Na yung mga bata noon na kasing edad lang namin ni Vandolph. Gusto namin ituloy para ipakita naman sa kanila kung ano yung mga nangyari sa mga roles namin na ngayon na malalaki na sila. Ilang taon ba kayo nung pumasok kayo sa Home Along? Ikaw, ilang taon ka? Ako, I was 7, 8? Mga ganyan, mga 7 years old ako. Si Maybelline? 10. 10. Pinapabata mo yung edad mo. Detalyado talaga. Matanda ka sa kanya, okay? Bandol? Kami mga ganon, 7, 8. Ito mga 18 na nun. 19 ano ka ba? 82 ako, ikaw. 2? Millennial ako. Ilan nga? Ikaw, Batay mo sabihin, Gen ilang taon X ka, Gen Ilang taon ka nga? O, kita mo. Sige na, nang-interview ka. 85. Huwag ka magulo. May gusto kayong resolve pa yun eh. Millennial. Ayusin muna natin yan. Millennial. Minimum na. Hindi ko wala Kasi kasi ako, kung nagamulat ako kay Julius, Justin Bieber na yung ano. Kapal na mukha. Diyan ako di naniniwala. Dahil pinapanood kita doon eh. Kasama mo si The King. Nalaglag mo rin ako eh. Love na love ka ng mga tao eh. Cute na si Bandol. So, pangit na kayong text ha. Ano mga roles nyo rito?
Refresh Ganun our pa rin. memories. Ayan, yan. Ganun pa rin. Ako pa rin po yung anak ni Ason dito Okay. sa Humalong. Na adopted daughter ni Tita Nova dito sa show. Pero syempre dahil maliit pa lang, nasa piling na ako ni Ason, yung mga anak ni Kevin, parang kapatid ko na rin po talaga. Yun. Tapos ikaw? Ako pa rin si Estong Totong. Adopted din ako ni Tatay Kevin. Hanggang naging part na ako ng family Cosme. Ayun. So ang apelido ko na pala is Estong Totoong Cosme. Estong Cosme. Bandol, ikaw? Ako, syempre as Baldo, but itong this time, pinapakilala namin na may family na ako. Meron na akong dalawang anak, tsaka asawa si Jenny. Tapos, huwag naman nawala kay Maybe kasi ngayon, tibo na siya doon sa pelikula. Wow, umayos ka nga! Hindi, wala. Nag-come out na siya. Nag-come out. Okay. Yun ang role mo, Pahilig pa rin sila akong Alaskain. Pero, big time na ako ngayon kasi kapitana na ako. Kapitana ka na. Barangay Kapitana, captain na siya ng Dapianes. Barangay Riles. Pero of course, si Tita Aso nandyan pa rin. Yes. No? Nanay. Kinanay, no? Nandyan pa rin. Sino-sino yung mga nandyan pa rin? Na-cast? Ay hindi, Kuya Julius, nag-umpisa to nung nag-develop na namin na tuloy na talaga. Kasi kwento lang namin sa'yo nung nag-umpisa to, ay humingi kami ng... Una, nagpa-consult muna kami, of course. Kinonsulta namin lahat ng mga OG writers ng Humalong. Okay. Tapos, nung na-consult na namin lahat kasama si Tita Linggit, pinaalam muna namin kay Tita Cory Vidanis. Yes. Sabi ko, Tita, gagawin namin yung Humalong Dariles. Tapos, parang ang tagal niya nakatingin sa amin na parang, ha? Wala si Dolphy. Sira ba ulo nito mga to? Anong Humalong Dariles ang pinagsasabi ninyo? So sabi ko, hindi Tita, naku Bandolf Boy 2, hindi na biro yung pag-produce ngayon ha. Kami kasi nung time na to, 2 years ago, parang galing pa sa pandemic, na alam naman natin lahat na hindi pa ganun ka-stable ang movie industry. Yes. So sabi nga ni Tita Cory, Boy 2 nako, wala kaming budget. Tapos kami ni Bandol, parang di po Tita Cory, nakikiusap kami na paalam lang kung payagan mo Sa kami IP. sa mamagamit namin yung intellectual property ng Humalong. Sabi niya, yes, but what kind of Humalong ang gusto niyong gawin? Ganyan, wala na si Tatay Dolphy, saka si Tito Richie nyo, Yung mga babalo. pillars. Sabi niya, anong gusto niyong gawin? Sabi niya, sinong magiging POV nyo? Yung pala ang unang naging POV. Point of view. Point of view. Sabi ko, Tita, kasi nung nag-reunion kami, yung mga tao, parang na-miss nila kami kasi feeling namin, yung mga bata noon, sila na yung mga tatay ngayon. So feeling namin kung Play for Truth yung pipiliin namin sa storyline, mas gugustuhin nila yung kaysa, parang magpanggap kami na, si Bandolf na si Dolphy, or si Di ba Maybelline na pwede si yun? Tito Richie, Hindi pwede. Pwede si Maybe. So parang, ang sinabi Sana namin, tatadyakan ko talaga ito Kuya Julius. Sige, tadya ka mo para marami manood. Magre-rate to, magre-rate. Mag-reaction. Anyway, going back. ang sinabi namin, Kuya, Tita, gusto talaga namin bigay ng, it's a tribute Yes. for Tatay and to everybody na naging part ng Humalong. Tapos sabi niya, paano yan? Sabi niya, sino-sino kayo? Tapos sabi niya, kami-kami po, si Ate Claudine, sabi ko, si Smokey. Family. Sabi pa nga niya, Ate Claudine, sure kayo dyan. Sabi ko, oo naman. Sabi ko, high spirits lahat. Kasi nung nagkita-kita kami lahat, eksaktong-eksakto na si Ate Claudine, very high spirit na gawin natin to for Tatay. Na first time din ulit ni Ate na parang na-excite for a project na magandang pakitain to kasi, Kuya, para ma-pull off namin to, kinailangan namin ng tulong ng bawat isa. Tapos si Tita Nova na sobrang, hindi na mapapansin na 80 years old na si Mami, pero parang kung gumalaw, parang walang nagbago eh. Pag nasa harap ng camera, nag-iiba. Yung pa rin. Ganun, Oo, nag-iiba siya. Nag-action, Si Mami. nag-iiba. Tapos sabi ko, Tita, gusto lang namin gawin tong tribute na to, na Play for Truth. Gusto namin ipakita na magkaroon naman ng chance na mapakita natin yung storyline na malalaki na yung Cosmic Kids. Parang So, gano'n. pumayag. Pumayag na. Umayag. Tapos sabi nila, basta, kahit anong mangyari, huwag nyo naman gawin ng basta-basta lang. Doon muna yun na naaalala ko. Tapos Kuya, nung nag-umpisa na kaming gawin, tinitignan namin nila maybe yung, dahil nagba-viral eh. Kuya, inano mo pa nga, first time namin na
na nakita ulit si Tita Sita Oo. through your Sa vlog. through your vlog. And thankful kami sa iyo kasi hindi na namin alam kung paano namin Nasaan siya? malolocate Hinahanap nung yun time na yun. Hinahanap na po namin siya. Actually, matagal na. Even before you came out with that, hinahanap namin. Walang may alam talaga kung saan siya mahanap until your vlog came out. Teka, nag-uusap sila. Sapakin mo na. Pinipigilan ko lang po sarili ko. Dahil may mga camera tayo. Ayos ka. I talked to Van Dolph, no? Sabi niya sa akin na i-revive daw yung Home Along the Riles. It's going to be a movie. Kung sakali ba na i-offer kanila ng role doon, papayag ka na bumalik? Oo naman, sure. Yeah, really? Diyos ko naman, okay na. So you're willing to go back to showbiz? Well, once in a while, I guess, because it's too far. Right? I'm here, and that's there. So it's gonna be a bit of an effort to go taping. But if we're home alone, yeah, why not, diba? Kasi sentimental value. Oh, essential part ka ng cast, diba? From the very start, nandun ka na eh. So if ever that comes as an opportunity for you, okay sa iyo. Can't deny. Tapos parang napansin namin na Mibs, hindi natin pwedeng hindi isali yung mga dapat na nandyan pa na isali. Kahit yung sunog baga. Kung sino pa yung nabubuhay, isali natin. So, nagkaroon na rin ng time na unti-unti na namin nababalik lahat. Sabi ko si Tita Sita, paano natin makukontak? Because of your vlog. Yeah. Matagal po kaming hindi nakita-kita nila Tita Sita eh. We don't know how she was at that time and would she still be up to be in front of cameras again. So marami kaming mga ganong thoughts na baka mamaya, of course, we want her to be part of the show. Pero baka mamaya, she's not ready for it. Until nakita namin yung interview niyo po sa kanya na sabi namin, no, I think she would want to be part of the show kasi she was able to answer your questions and okay siya sa camera. So nagbaka sakali po kami and natuwa lang po kami kasi pag hello pa lang niya, sobrang in high spirits din siya. Sabi Happy siya. niya, I would love to be part of that, sabi niya. Ngayon, kamusta yung mga eksena niya? Hindi ba siya nahirapan sa actual? I know. Galing. Magaling ha? Ganun pa rin. Parang dati pa rin On na Sita. Magaling. On point. Kuya Julius, kahit kami lahat nagulat kasi Wow! she knew na nung first time namin nagkita, isa lang sinabi ko sa kanya, Tita Sita, miss na miss ka na nila bilang Hillary. Sabi ko, sana magawa natin to together. Alam mo, yung time na yon biglang nag-pictorial kami. Tapos yung day din na yon nag-shoot na kami ng unang eksena niya as Hillary. Nagulat kami na yung on point, yung parang Meryl Streep na... Wow! Transform. So, nakaka-excite. Revelation pala to, no? Sa excited yung mga tagahanga ni Sita. Pag pinanood nila, makikita nila, nandun pa rin yung dating Sita. Nandun pa rin yung Tita Sita. Pero wala na Nandun. si Bernardo, no? Siyempre, no? May pumalit ba? Wala. Wala. Kuya, Nakakapalit we ba? made sure na part of the movie, pag pinanood nyo, sinigurado namin na alam nila na yung respeto din namin nila, Vandolph, na wala tayong papalitan. Lahat yung mga yan mararamdaman nila na nandyan na maaalala nila nang wala kaming tinapakan. Or kasi, kuya, alam mo naman dito, pag may isang bagay, minsan, sino kaya ang papalit? May minsan ganun eh. Tama. Pero hindi nila alam, wala pong papalit sa kanila. Wala na pong makakagawa nun. Bernardo is Bernardo. We really just wanted to protect their legacy and to show the people na ito sila eh. We want to elevate that na we want to give them that tribute, Yun lang yun. the proper way. Parang tribute din to sa mga kabataan. Yes, no? po. Yes. Na lumaki ng mga panahon na yun. Yes. Mga batang Home Along the Riles na katulad nyo. Tama. It will be a nostalgic event para sa Event, mga oo. tao, di ba? Saka kuya, going yung point nga namin ni V eh, sabi ko, V, anong tingin mo? Pag pinanood natin to, at sabihin nila na, marami rin kasi kuya, parang tumagal kami ng 2.5 years kasi nung umpisa, aminin ko na, dapat pang Pasko kami. So, hindi naging para sa amin. Pasko dahil Philfest. Metro Manila Film Fest. Pang Philfest dapat kayo. Hindi naman sa dahil nagsasabi kami na, nagsasabi lang po kami ng totoo. Hindi lang po namin in-announce kasi kuya na meron talaga kaming movie na ginawa. Kasi one,
we wanted to make sure na hindi kami magmukhang feeling. Ayaw namin yung parang, oh, may movie kami sa film fest, gano'n. Pero syempre, pinangarap namin na pang Pasko kasi nakasanayan namin na ang Home Along the Rail is pamilya yan. Correct. Bagay yan for Christmas. Pero blessing na rin sa amin, kuya, na hindi talaga para sa amin. Yeah. Kasi isang factor ay parang ang iniisip ng ibang tao, ay, wala na si ano dyan. Wala na si Dolphy dyan. Wala na si Babalu dyan. Nako, corny yan. Sisirain nyo lang ang legacy. Yun yung mga pinagandaan namin na alam namin na ine-expect namin kung ano yung mga sasabihin nila about it. Pero hindi nila alam na kaya nga po namin hindi ginawang remake to eh. It's a continuation. Kaya namin ginawang continuation to is dahil yung pagiging kulang ng bawat isa, yun yung ginamit naming strength. At yun yung parang sinasabi na ni Vandolph na play for truth. Yung pagiging play for truth namin na parang sa isang bahay, kuya, nung mga panahon na yung mga bata noon nanonood ng panahon ng Home Along the Rail, umuwi sa bahay, galing school, nung mga panahon na yon, iisa lang yung band ng isang buong pamilya. Wala pang internet nun, di ba? Wala pang internet noon at yung panahon na yun. minimize yung internet. Wala pa tayo mga ano nun, mga social wala po media, talaga. no? Kahit cellphone. Wala pa tayo social media, no? Wala. Walang Kuya, cellphone. Swipe. Kuya, nung time na yun, nagbabanding ang pamilya para Sa manood. harap ng television. Na parang feeling namin, kaya nakaka-connect yung mga taong manonood nito is because meron din silang loved one na nakapiling na nila na wala na ngayon nung nanonood yun. And yun yung parang isang feeling namin, kuya, na maraming mga batang Gen X dyan na parang si Maybe, Mga ganyan ka talaga. at mga Alpha Gen Z na katulad Millennial ka ko. ba? Whether boomers, Gen Xs, millennials, or yung mga Alpha Gens, makaka-relate kasi Home Along is still about family. It's, iisa lang yung iniikutan yan, pamilya. Ngayon, gusto ko malaman kung nung napanood yun, I'm sure napanood yun ng tatlo, no? Anong pakiramdam after watching it? Are you happy with the outcome? Bandolph? Well, the first time I watched it, naiyak ako. Natuwa. It was a roller coaster ride. Because umpisa, galing direct dos. Dahil, Dito si Direk. direct galing eh. Basta kulot eh. Ano? Parang ano siya eh. Pam, ang taas. Melo. Roller coaster, pero yung emotions mo, nararamdaman mo at may intindihan mo yung storya na kung ano nangyari sa pamilya, ano yung mga bubog nila sa puso nila na hindi lumalabas dahil nandiyan si Tatay Kevin. Ngayon may kanya-kanya silang buhay pero nagpapataasan pa sila. Basta, well, Julius, it's when you watch it, marirealize mo na importante pala talaga ang pamilya. Kumbaga kahit anong pagdaanan ninyo, at the end of the day, kayo pa rin magkakasama. Ikaw, anong impression mo? Actually, minsan, Kuya Drew, sinabi ko to sa kanila eh. Tinanong ako, Tinanong ko ba? impacto ka. Malapit na kayo magkaroon ng sitcom. Malapit na yan. Ganito po talaga kami everyday. Araw-araw na ginawa ng Diyos. No, I told them, minsan napapatulala pa rin po ako na pag nakikita ko, pag magkakasama kami, na parang, wow, we were able to pull it off. Kasi maraming hindi nakakakita na pwede pala siyang mangyari. So minsan just looking at them, naiiyak ako. Sige lang. Lagi umiiyak yan. Iyakin ako sa lahat, ako pinakaiyakin. No? Hanggang ngayon, Dami kasi I'm so natin, happy kasi dami natin pinagdaanan. marami kayong pinagdaanan. Hindi siya madaling gawin. May Hindi siya nadapa madaling pa. gawin. Ako yun. No, but kasi itong pelikula na to, hindi siya yung ordinary project na ginawa ng bawat isa sa amin. We really put our heart and soul into making this movie. Kasi mahal namin si Tatay. Mahal namin si Tatay, mahal namin yung bawat isa. At alam namin yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin off camera. Na minsan kahit mabigat yung pinagdadaanan ng isa, tapos kailangan namin mag-shoot
makikita mo yung family nandun to support Pamburaot talaga yun. to support that family member na may pinagdadaanan. So, for us to see the movie first time na natapos natin siya, tapos maganda yung kinalabasan, Kuya Julius. Hindi dahil kami yung maarte. For me, that's an achievement in itself already. Na pwede namin sabihin kay tatay, "Tay, you will be proud." Kasi we were able to pull this off. Kasi nandyan kay, ginagayad mo kami throughout. May, hindi kita Naiyak ako sa'yo. Hindi kita inaasar, Maya. Inaamoy ko kasi bibigay ko sa'yo. Bibigyan ko na ng pamunas, Kuya Julius eh. Inamoy mo na ako nagamit ko Inamoy na. ko lang kundi kung mabaho. Ginamit mo. Hindi. Amoy mo. Eh, ba't ganito itsura? Lungot-lungot na. Nasa bulsa ko eh. Nasa bulsa ko. Sige. Wala akong tiwala sa'yo, kamay ko na. Hindi, kuya, Barito, produkto ng dugot pawis to eh, di ba? dugot pawis. Diba? Emotional lahat talaga Oo, kasi eh. parang baby project talaga ng bawat isa. Pero ikaw, director ka, happy ka ba sa outcome? Siyempre, ako happy ako na finally tapos na. Pero alam mo, Okay medyo meticuloso kasi ako eh. Umabot sa point na Thank you. napadala na namin sa MTRCB yung yung material Oo, nagbago pa isip for mo. DCP. Oo. Umalis lang po ako, Kuya Julius, umuwi ako sa Dagupan. Oo. Pagtawag ko, nasa Nag-i-edit editing pa rin na naman siya. Sabi ko, nangyari Inayos mo pa sa'yo, rin. iniwan lang kita saglit, nandiyan ka, na-bore ka ba? Sabi ko, naghahanap ka ng pinuntahan gagawin. namin Para aprobahan, di okay na. Oo. Tapos sinalis, ganyan, okay na. Oo. Mamaya, babalik ulit sa MTRCB. So, yeah, nakailang edit ka. nakailang edit. Hindi naman dahil kumbaga Gusto mo maganda talaga. At Yung alam- vision mo nandun. kuya, yung load lang kasi ng parang by the end of the day, this is a tribute kay tatay. Na parang feeling ko parang it would be nice na at least masasabi namin na from end to end 2.5 years, now it's finally nandito na yung end product. Alam namin na yung expectation ng pinanggalingan is great. Masasabi ko na of course walang makakatalo doon. Pero yung by the end of the day, yung parang pag pinalabas na, kuya, nakikita namin na we did everything. Yung kahit ako, kung ano man ang sabihin nila, Happy ka. na pull off namin to, masaya kami. Masaya yung reunion na feeling ng bawat isa na nagawa namin. Kahit nag-try kaming maging parang medyo yung sinasabing Hollywood. Ayaw natin i-preempt, kuya. Pero may mga surprises na lalabas dun sa movie na makikita nila na hindi pala nila, akala ko basta-basta lang sila nag-shoot-shootan Hindi nila alam, kaya pala 2.5 years umabot. Gines namin si Jackie Chan. Hindi, meron something in the end of the movie na magsusurpresa sa kanila. Merong May isang surprise na may revelation isang sa ending. surprise na Revelation sa ending. revelation. Kaya panuorin nyo para makita nyo po yung ending. Ano mga most memorable nyo? Nung mga bata pa kayo, while doing Home Along the Riles, ano yung mga hindi nyo makakalimutan na mga Ako po, pangyayari? kasi lahat kami nag-aaral nun eh. Tapos para mag-aral talaga kami at gawin namin yung mga assignments namin, si tatay would always buy us food. Kasi ang sabi ni Vandolph, pagkain. O basta, suhol. O mag-aral na kayo, gawin niyo yung assignment niyo hanggang hindi kayo tinitake, may padalang pagkain yan. Habang kumakain kami ni Lavin, Dosen, nagagawa kami assignment sa set. Hindi ko siya makakalimutan. Ikaw lang? talaga. Ito ba nung na-aksidente ba to? Nandun yun? Yun yung time na yun? Ay, hindi, mas bata pa po. Humalong pa nun. Humalong pa rin. How did you deal with that? Yung nangyari kay Vandolph? No? Na, iba. Iba Kasi yun? nung time na yun, kuya, sumobrang payat niya. Tsaka, Naging pareho na kami ng itsura. Sabi ko, ba't ang payat mo? Magpataba ka ulit, di ka na ikaw si Baldo. Hindi, tsaka Pero- nakakatakot siya nun. Kasi hindi siya nakakilala. I visited him, nakatingin siya sa akin, tapos hindi niya ako kilala. Tapos sinawakan niya akong ganyan, kinukurot niya ako. Sabi ko, yun lang ang parang alam kong siya pa rin yan kasi nananakit pa rin. Pero other than that, hindi niya ako kilala. dito? Sino ba to? Tama ka pa rin. Kuya, nung time na yun, medyo ang tagal din ng adjustment namin kay V Kasi, tama ba V, may tranquilizer ka pa nun? Kaya, Nagsisteroids ako para sa mga
tahiko na para gumaling, para hindi maramdaman. Sila dos kilala ko, of course, may family. Ito, hindi ko kilala. Hindi kasi right after yun parang pagka-aksidente niya, parang 2 days lang nandun na ako. Thank you, mate. Tapos nakatingin lang siya sa akin. Tapos sinamahan ko siya, tapos nag-grab niya ako. Pero sinabi nung nurses, ano daw yun, reflex, hindi niya alam na masakit na yung hawak niya. Pero if I remember it right, yung Home Along the Release pa noon nung na-aksidente ako eh. Tapos nung nagbalik ako, the airport na eh. Ikaw ba kasama ka doon sa mga gang-gang na mga katropa nito noon? Hindi, bubble gang nga, Nasasangkot kayo naging- lagi sa mga away, di ba? Hindi, ako hindi. Nakasali doon? Dati na yung Sino mga kasama mo yung mga napapaaway? Oo. Sa pag sa kanya, hindi ako surprise. Yung mga kamag-anak ko, yung mga... Di ba? Saan yung mga yun? Of, hindi, dyan na sa tabi-tabi. Mababait na. Of course, Kuya Julius, Oh. ika nga ni Airpat, Ah. di ba? Kahit sino kasama mo, kaysa kamag-anak ko, kaibigan, pag napatrouble yung isa dyan, kahit maawat ka pa, ikaw ang kilala, ikaw ang... sasabihin, away mo, gulo mo, kahit Kasi si siya Boy yung ito yung kilala. nag-start, di ba? Ako nag-start. Hindi, kuya, very clannish kasi ang family. Oh, yes. di ba? Ang Baka siyang season, season eh. At alam mo, resulta din siya ng representation ni Tatay Kevin. Ni Lolo sa totoo. A family man. So, feeling namin, sa cast ng Home Along, parang pamilya talaga. Sa Quezon naman, sobrang, kahit iba-iba sila ng mami. Ako, dami kong lola eh. Lahat ng mga lola ko, kulang na lang magbadyong yung mga lola ko eh. Tapos, nasa na si Jaja? Alam mo yung mga kwentuhan, iba-ibang lola. Pero, isa lang yung parang never mo mararamdaman na magkakaiba sila ng So, growing up, I was very close to kami ni Vandolph. Kasi marami nga nagkakamali. Akala nila anak ako ni Tatay Kevin. Pero yung totoo, yung daddy ko, si Boy One. Baka hindi nyo na kilala, pero Eldest Boy, son. hindi kasi siya naging active sa showbiz. Pero siya yung eldest brother ni Van. Among the 18 kids, yung daddy ko, yung panganay. So, pinakamatandang apo siya. Hindi. Paano nangyari yun? May ate siya, may kuya siya eh. So, Ito na, ba't sumasagot ka? Sino ka ba? anim kasi yung kuya eh. Anim na naging asawa ni Lolo. So, sa daddy ko, si Boy One, yan, yung sa batch nila, si Daddy, si Tita Sally, Quezon, Junior. Kuya Junior, Tito Junior, tamo kuya, Tito Junior, Tito Rolly, Tito Freddy, Hindi, si Edgar. Bunso. Ayan. Pero lumaki rin ako, na close din ako I call him Kai, si Tito Eric ko, si Tito Epi ko, Lolo Epi. No? si Lolo Epi. Lumaki kami na parang wala talagang ganun. Yung daddy ko, si Boy One, very close sa mommy nila Eric. Actually, magkasama pa sila sa Amerika ngayon. Parang tinatrato niya ng mommy din yun. So, ganun ka-close yung family, kaya going back, medyo clannish. Sis lang. Tinatrato ni Kuya Boy. Na mami. Ate Baby, na mami si Ate Oo. Baby. Magkaedad lang yun. Halos nga eh. Oo nga. Ilang taon na daddy ko? Oo nga. Oo nga, mga 3 taon. Pero totoo. Di ba? Parang mag-80 na si But the Lola eh. respect within the family is always Oo. there. In every situation. Kuya, si Epi ka, Kuya Epi, ang tawag ko, Nanay Epi. Tao ko rin sa Nanay kanya Epi. na Bakit? Ba't Nanay Epi? It's like, Kuya, Never. bro. Parang si Kais, hindi ko matawag na tito. Oh, anong tawag mo sa kanya? Ito, matatawag ko ba ng tito tong hayop na to? Tinan mo, hinahayop Hayop ba? Naulo ka? Ito, tito ko to talaga. Oo. Minsan pag nag-aaway, minsan lang kami mag-aaway. Pero sobrang lambing kasi niyan talaga eh. Bata pa lang ako. Talaga? Manambing to? Sobrang lambing yan. Oh. Sobrang lambing yan. Hindi, totoo. Talaga? Pero ano talaga yan, pag ano, Hindi ka kasali dito ah. apaka... Ayan. Tayari ka talaga. Live TV to, eh. Pero yan, normal sa amin yan. normal Normal sa amin yan. Normal, pero bigat ng kamay. Pabigat to Deserve every mo. ano mo, no? Pero kahit ng mga bata pa kami, ito na rin yung yung setup namin. Kaming tatlo talaga. Kaya ang sarap na makakasama kayo uli, no? Di ba? Masarap. Di ba? Oo. Parang kumano ka na. Si Maybe, kuya, ang naging Madre parang ano namin. namin to eh.
siya ang nag-o-organize. Oo nga. Mukha naman. Sobra. Ano to? Lahat ng coordination, Nagme-maintain ng peace, no? Eto. Di ba? ito. And sanity. Lahat Grupo. ito. Pero pinakaiyakin. Pero Ano Pinakaiyakin. naman? Normal naman yan. No? Kasi Uy, sa- anong unforgettable, Richie story nyo? Richie, Tito Babsi. Oo. Babsi. Ang dami fans nun, ngayon, Hanggang ngayon, pinapanood yung mga niya, ito, eksena niya. hindi na humalong to. sige. Sa akin lang, Sige, ay sige. dito, Babs. Okay, okay. Di ba, may movie kami, Boy Gising. Siya ang daddy ko. Premiere night. Oo. Magkatabi kami. Drama scene. Nag-aaway ako, tsaka siya. Nung ako yung unang umiiyak, yung mga tao tahimik. Yung mga umiiyak pa. Kasi drama eh. Nung siya nagdadrama, nagwawala, tumatawa yung mga tao. Sabi niya sa akin, kita mo, Bandol, ayoko mag-drama eh. Hindi pwede. Comedy pa rin eh. Dahil ang pangit doon ng mukha. I love you, Tubabsi. Kahit ano Dito, forgettable Babs, mo? ano talaga, lagi yan kasi yung mga hirit niya sa Home Alone, when we were doing the sitcom, hindi mo makikita sa script. Tapos may mga ano siya, may mga facial reactions siya, yung ginaganyan pa yung kamay niya, maganon siya. Hindi, kahit Oo, off-cam, yun off-cam. memorable sa amin, Yun talaga, magkakapatid yun. gumaganon siya Bakit? Ba't lagi. gumagano'n? Pag may Hindi pag may naman, nakita hindi siyang something na nakakatawa or nambubwisit siya, gumagano siya, nanggigigil, gumagano siya yung mata niya. Yun, hindi ko makakalimutan yung mukhang yun, yung gumagano. Tapos umangata. Oo. Ayan, ganyan. Ganyan. Gumagano siya. Basta yung kamay niya, laging gumaganyan. Pag gumanon siya, ibig sabihin, may iniisip na naman si Tito Babs na gagawin. Pero serious ba yan? Pag off-cam? Serious. Serious! Hindi, lahat sila serious. Alam mo, Bakit nga gano'n? Yung mga komedyante, nung serious time na naman yun, si Tito Dolphy eh. pwede pa magyosi sa loob ng studio. Oo. Si Tito Babsi, makikita mo, nasa isang madilim na part siya ng studio eh. Kadalasan nasa gilid ng set eh. Tatago, Tago. Oo. Tapos minsan makikita mo yung half baba lang yung makikita mo. Tapos, naalala ko siya kasi kami ni Bandolf, nung medyo pilyo-pilyo na kami. We were about mga 12 or 13 years old. One time naalala ko, nag-guess yung mga magagandang Miss Universe. Ano yun? Miss Oo, Columbia. time nila Dayanara Torres yun. Oh, okay, Yes. okay. Oh. Kita ko si Tito Babsi eh. Umaanggulo na gano'n eh. Oh. Tapos, nakikita mo lang, Hapon. hapmon. Tapos gumagano. Yun na naman. Oh. Pero wala siyang sinasabi. Oo. Ang maganda kay Tito Babalu, makikita mo siya na seryoso talaga siya. Pero pag nandun na siya sa game niya, wala pa siyang halos ginagawa, natatawa ka. Nakakatawa na siya. Actually, di So, ba? ang daming memorable, Kuya Julius, sa ano eh, kasi para ma-experience namin nung maliliit kami na makasama mo sa eksena yung Babalu and Dolphy. And lahat ng mga surrounded with sila Mang Tomas, tawa lang kami ng tawa. Totoo. Alam mo ba, nag-guess ako doon? Really? Yes! Kasama ko yan, lahat yan. Si Mang Tomas, si Babalu, Opo. Tito Dolphy. Wow! Nag-cameo ko as reporter. Oh. Sariles. Sarili. Para naalala ko nga. I'm part of the home. Naalala ko nga. Naalala ko. Studio namin, katabi lang ng... Ng news. Magandang gabi po mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa Tabing Riles, ang lugar na kinalakihan ni Celia Dumagat. Sa makatwid, mangutang man pero nagbabayad. Ayo. Hindi katulad ng mga iba dito na puro utang ng utang. Ayaw magbayad. Ayaw. Tomas, parang ako pinaparinggan nyo, pinaparinggan nyo, ha? Ha? Sige. Nasa maraming tao, napapahiya ako, ha? Naku. Mga kababayan nakikinig. Hindi ho totoo yung sinabi naman Tomas, sinungaling ho yan. Wag ho kayo. Anong nakikinig? TV yan eh. Nanunood. Sa radyo lang yung nakikinig. Tama, Mang Kevin. Mang Kevin. Ano ba balita? Ano? Kevin Cosme. Oh. Ayo si Kevin Cosme. Kami anak yan, kami. Ito po mga kaibigan, si Kevin Cosme ang siyang nagbigay ng magandang pagkakataon kay Celia Dumagat para magpunta sa United Arab Emirates. Mang Kevin, ano po ba ang update natin dito sa kalagayan ni Celia? Alam mo, Ted Pailo. Hindi yan natin. Si Ni Hotel Bailo. Julius Babaw. Julio Cesar. Julio Cesar. Pero lang. Sobrang unforgettable yun, yung eksena na yun. Si Tito Dolphy naman,
Ano mga hindi nyo makalimutan? Ikaw, Maybelline, ano hindi mo makalimutan sa kanya? Si tatay kasi tahimik, pero pag nagbitiw siya ng something, matatawa ka na lang talaga. Ang di ko makalimutan sa kanya, yung image ni tatay, pag nagre-reading kami, na steady lang siya, nakaupo, nakikinig dun sa AD namin na binabato yung lines, tapos ganyan ang posisyon niyo. Ganyan. May masahista dito, 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 dito. Hindi isa. Kung ilan yan, ganun karami masahista niya. Alam mo, So yung image na yun, ganun siya. Ganyan siya. Totoo. Ganun siya, tapos Sabi nga masahe niya, lang siya. sabi niya, di ba, Mare, pagtrabahuhin niyo ako. Paano ako ibibigyan? Pero ang nakakatuwa kay tatay kasi yun yung kinalakihan po namin na Dolphy na to super big star. And yet, ang kasama niya sa dressing room, yung mga sunog baga, ang laro niya lang, tong its. Walang ibang nandun, puro mga sunog baga. Kalaro niya lang mag-tong its pag wala siyang take. Tapos, ang haba-haba ng pila ng mga iba't ibang tao na humihingi ng tulong. Minsan, natitenga kami kasi hindi pa siya tapos makipag-usap dun sa mga taong yun. So, yun yung tumatak sa isip Parang People's namin. Day lagi. Yes, na parang Dolphy na siya pero he's giving his time to these people para pakinggan yung mga problema nila. So yung makikita po kami doon, iba't ibang muka, may mga matatagal ng artista nung time po na yun na wala ng trabaho ngayon, mga may sakit na, pumupunta po sa set namin para humingi ng tulong kay tatay. Never silang pinagsarhan ng pintuan ni tatay. Bait talaga niya, Yes po. May mga umuulit pa ron, Bandolp? Na pabalik-balik? nabigyan na. Nabigyan na, tapos nandun na naman. Yes, meron. Pero, Hindi yung same day, pero makikita mo sila halos every week na nandoon. hindi naman nagagalit dito, Dolphy. Ano naman? Pag same day, ako na humaharang Ikaw na umaharap. Ikaw na naman. Umalis ka dito. Nung medyo nagkakasakit na si Babalu, ano mga memories nyo ron? Tito Babs. Tito Babs. Instant, no? Actually, ang may alam lang kasi na may sakit siya si tatay Hindi nyo napapansin na parang ano na siya, No. mahina, No, gano'n. he Wala, went to the wala. States. In fact, there was one time, alam nila Tita Nova to tsaka ni Ate Dang kasi magkasama kami sa dressing room. Si Mami, ang ugali niya, after dinner break, mag-rosary na kami. So, biglang kumatok si Tito Babs. Binuksan ni Ate Dang yung door. Sabi niya, nagro-rosaryo kayo? Oo. Sabi niya, pagdasal niyo ako. Sabi niya. Tapos si Tita Nova, biniro pa siya. Bakit ka namin pagdadasal? Sumama ka kaya dito, ikaw magrosaryo. Sabi niya gano'n. Tapos tumawa lang siya, tapos nagsara na siya ng door. Sumunod na linggo, doon lang namin nalaman na nagpunta na siya ng US. Pero hindi namin alam na para magpa-treatment. Kaya nagulat kami nang dumating siya na hindi pa rin siya pwedeng mag-taping. Tapos nalaman na lang namin na afterwards na wala na. So talagang gulat kayo? Gulat po lahat. Walang may alam. So yun yung last na sinabi niya sa amin. Pagdasal namin siya. Parang video ba meron kang parang yung nakita mo si tatay nung nalaman niya? You were with him? Yeah, it was like gabi. Makain kami sa dining or snacks. Bilang tumawag, kami dalawa lang, tumawag sa kanya. That's the first time na may nagsabi sa kanya na wala na si Lito. Babalu is Lito eh. Lito ang pangalan. Doon ko lang nakita si Erpat humagulgul. Talagang humagulgul si Erpat. Hinakap ko lang si Erpat noon. Kami dalawa lang, wala na Tito Babs mo. Iyak ko nga siya naiyak. Kasi si Erpat ang nag-discover kay Tito Babs. Alam mo paano nang-discover? Paano? Ito, usap si... Parang naging PA siya ni Panchito yata dati. Kamag-anak, di ba? Parang Pamangkin ba? O ano? Parang gano'n. Tapos nag-uusap sila ni Tito Panch about a scene. Paglingon niya, may kornisa eh. Kornisa ng pinto o hamba. Kung hamba. May nakita siyang parang... Nakusli. Jeg, tawagan nila ni Erpat tsaka ni Panchito Jegs eh. Jegs, kailan ba to? Si Lito. Lito, pasok ka. Pagpasok dito ba, nakita rin, uy, half moon. Half moon? Yun na, half moon. Yun na. Ano na? Tawanan, Meron di ba? ba? Half moon, chance, di ba, mga ganun. Di ba, yun na. Hanggang naging nahasa na si Tito Babs, black and white pa nun. So Tito Dolphy discovered him. Yeah, so he really cried that time. And siyempre, comforted my dad. Pero he really loved Tito Babs.
Tsaka may ano po kami, sinabihan kami noon, nung nalaman na namin na wala na si Tito Babs, sinabihan kami nila Tita Linggit, walang magbabanggit kay Tito Dolph muna. Sabi niya, kasi noong time na yun, kababalik lang ni tatay from the US, nagpa-quadruple bypass. So baka mamaya mabigla. Yun. Kasi nga, ganun sila ka-close na dalawa. Pamilya nga kasi kayo eh, di ba? Tinginan lang nila. Alam Oo, na eh. naman yan. Hindi na kailangan mag-rehearse eh, no? Yes. Automatic na eh, no? Saka ang dami na rin nawala, no? Of course, si Mang Tomas, wala na rin, no? Tomas, yes. Sino pa ba? Tito Bernie, Bernardo. Sino pa? Tito Carding of Ray Cards. Kasama namin po dati. Tapos yun, yung lahat halos ng mga hinahanap ng mga nanonood sa amin dati, yung mga sulog-baga. Kaya nagtataka kami tatlo, yung bungkas. Bakit wala si Bernardo? Ba't wala si Dolby? Hindi ko sabi, patayin na yung mga yan. Ba't yung nahanap niyo dito? Patayin na sila. Matakot kayo kung nandyan sila. Kung nandiyan sila, pati kami matatakot. Diba? Nung namatay ba si Tito Dolphy, nasa Home Along the airport pa rin ba siya, no? Wala na. Wala na, tapos na, Ang no? last ginawa naming sitcom was Pedol's Wonderland. Sa TV5. Yun ang TV5. Okay. Oo. Nas every pag reading or blocking, blocking, saka oxygen siya nun. Oo. Pero doon namin nakita lahat, even Epi, me, Kais sa director, Eric Kison. Lahat kami, Enki. Nakaganon lang yan. 5, 4, 3, 2, action. Dumediretso yun, no? Kita mo yung professionalism ng tao. Tsaka love niya po kasi talaga. Talagang, parang wala sakit. Cut! Oxygen. Uli. Ganun. Pinag-usapan niyo ba yun? Kunyari, yung ending ni Tito Dolphy, napag-usapan niyo bilang mag-ama? Did he open up to you kung ano yung mga... Well, Ano with niya? Julius, a lot interviewed me about that. He told me something na I want to keep it to myself na lang. Sorry po, pero ayoko lang magkaroon ng some fuzz or something. Yeah. So, kahit nga nung eulogy ni Erpat, alam ni Dosto, kami magkasama sa likod eh. Lahat ng representative ng bawat family may nagsalita. Eh ako lang naman mag-isa sa nanay ko eh. Di ba? Ayoko mag-eulogy, ayoko magsalita. Kumaga, total, ako naman, yung relasyon namin ng tatay ko, it was an open book. Yes. Nakita nila ever since bata ako hanggang sa tumanda ako. Pero yung secrecy namin dalawa, akin na lang. Di ba? It's, keep it to me na lang. Okay. Hindi ako nagsalita sa eulogy kasi alam ko, sabi ko talaga kay Kuya Eric, Tita Shasha, kung nagsalita ako dyan, iiyak lang ako na iyak. Wala kayong maintindihan. Kaya pansinin mo Kuya Julius nung Dosto, alam mo yan, maybe. Nandun lang tayo sa kwarto. Nag-ano lang tayo doon, umiinom lang tayo. Dali, hindi ko kaya makapag-mingle. Diba? Yun ako, Julius. So was it emotional for you doing this movie? At first, naapektuhan ka rin? At first, hindi naman apektado, but proud More of my family, Humalang family. more of happy ka. Na buo kami. Kasi pagbuo ang pamilya, parang nandiyan yung tatay. Tama. And we are guided Yeah. by him. Para matapos to. So, parang siya na rin na nag-redirect sa amin na huwag na kayo dyan. Magkaroon kayo ng sariling playdate. Dito kayo. Naging perfect dahil Father's Day ko. Oo nga eh. At least it's Father's for him, Day, no? diba? So, May konting share kami ng Tsaka story. lahat sige, ng go. lahat, for Father's Day siya, yes, of course, tatay. Pero lahat po kasi ng mga nauna na, puro mga tatay, mga lalaki din. Yes. Opo. So yung tribute film na to, really for them, for our fathers yes. in the show. Nakakatuwa kasi pinag-usapan natin kanina, Kuya, yung tungkol sa kung gaano siya ka... Ayaw niyang huminto si tatay. Kahit nung time na nahihirapan na siya. It's because pag nawala siya, marami ring umaasa sa kanya. True. Kasama yan sa, tingin ko, eulogy ni Brad Pitt yan na, Tito Dolphy, ikaw lang yung may sakit, lahat kami nawalan ng trabaho. So walang taping pag may sakit Pero totoo yun Maraming umaasa sa kanya na parang yung sa kanya nung time na kahit nung may sakit na siya, of course yung family. I remember especially Kais,
parang sinasabi niya na, Dad, tama na, pahinga ka na lang lagi. Pero para sa kanya, parang, ano pang magiging purpose ko? Ito yung gusto ko, ito yung calling ko magpatawa. And at the same time, maraming umaasa. Kasi pag nawala yung show ni Dolphy, marami rin mawawala ng trabaho. At kinokonek ko lang to na simula nung... Isa na ako dun, ha? Isa ko, totoo ba? Ngayon naramdaman namin yung, kuya, nung binalik namin yung reunion na movie na to. Kahit masasabi namin ng isang reunion project to. Yeah. Nung binalik na namin yung mga sunog baga, kasi apparently, tatatlo na lang yung buhay. Oh, yung Actually, mga yung OG, ngayon, yung dalawa na lang. Dalawa na Yung isa nawala pa bago ipalabas. Hindi umabot sa Hindi playdate. umabot. Natapos sa movie, Pero ang hindi na umabot sa playdate. pinaka-original, actually, kung... Dalawa. Dalawa na lang. Dalawa. Pero kuya, dumating yung mga sunog baga dito. May mga descendant na eh. Oo. Parang nung dumating sila dito, tatlo, bawat isa sa kanila nag-aalala. Parang ang calling, ito na yung apo ko. Sali nyo na to, parang Ito ang tuwa sila, no? tuwa sila. Na-recognize nyo sila. Saka kuya, sa sobrang nalaman namin na guided kami by na ni tatay. Kasi may mga araw na hindi sila nakakall. Nandito pa rin sila. Kahit walang bayad, ha? Alam ni Navy yan, stress na yan. Kasi nandito, kahit Ang hindi... layo nito ah. Mabiyahe talaga. Hindi ito mahirap puntahan. Yung Hindi TC, madaling puntahan. TC namin, hindi na maalam kung anong mangyayari. Kasi minsan yung pagkain, hindi sukat eh. Parang may GC yung buong descendant ng sunog baga. May shoot. Naramdaman namin na hindi. Pamilya yung mga yan. Leave no one behind, di ba? Dapat lahat kayo magkakasama. Kasama. Hanggang sa Lahat uli. sama-sama. Oo. Grabe, nakakatuwa naman itong kwentuhan natin. No? And I'm sure yung mga viewers natin, matutuwa pag napanood nila yung movie. So invite nyo na ang mga manonood natin sa Ate, Home Along the Riles. Ate, eto na. Pagkatapos niyo ako pahirapan, ate. Bukas na. So guys, bukas na po to ang reunion ng Pamilya Cosme. At hindi lang po to reunion ng Pamilya Cosme. Reunion to ng bawat isang pamilyang Pilipino. Reunion natin lahat. And bukas na po, June 17. Marami nagsasabi masarap balikan ng nakaraan. Ito po yung opportunity ninyo para maramdaman ulit ang nakaraan. Sana po supportahan ninyo Home Along the Riles, the reunion, bukas na sa lahat ng cinemas nationwide. Yeah. Mr. Chair, I second the motion. Thank you po sa inyo. Bukas na yan. Mr. News. Finally, anong mensahe mo kay Tito Dolphy kung sakaling nandito lang siya at pinapanood tayo? Anong gusto mo sabihin? Tapos na akong umiyak. Sige na. Tay, mahal na mahal ka namin. Para sa'yo po itong pelikula na to. Pinaghirapan namin itong tatlo at ng buong cast. We hope we make you proud. Mahal ka namin, Tay. Para sa'yo to, Tay. Issue. Thank you. Isa ka pa eh. Pag umiiyak to, naiiyak din ako eh. Galing sa puso. Ikaw naman. Ano? May tatay daw. Hindi, okay. Ako, para sa kanya to. I mean, by the end of the day, it wouldn't be yung dedication namin para mabuo to. Nagsama-sama kami, siya pa rin yung umangat eh. Tama. So, para to sa bawat mga bata noon na nami-miss yung mga taong minamahal nila, nakasama nilang nanonood. So, mga batang 90s. Batang 90s. Pakita nyo sa amin na suporta nyo. Yan. Ikaw. Ito ang ito ang proof ng tayong mga Pilipino, tayong pamilyang Pilipino. Pag nagsama-sama, kahit anong pagdaanan natin, kaya natin. Basta sama-sama. At may gabay ng Panginoon Diyos. Isa pa, pag di kayo nanonood, bibisitahin nyo ng tatay ko talaga lahat. Baka matuwa yun, ha? Bisitahin sila ni Dolphy. I love you guys. Please watch. Yes, thank you guys. Thank you. And good luck. Thank you. Good luck. Thank you. Good luck. Thank you. Congrats na in advance. Gusto namin magpasalamat sa Coco Life Healthcare for always being there for us sa aming mga health needs. Talaga namang
They make staying healthy and protected super easy. Exactly! Kung gusto nyo rin ng reliable healthcare na hindi kayo pababayaan, Coco Life Healthcare talaga ang partner ninyo. They take care of everything para sa health and protection ninyo. Kaya kung health support ang hanap nyo, huwag na kayo magdalawang isip. Coco Life Healthcare ang best choice. Sign, you should really go to India with your friend. Ito, kitchen goggles. Oh, because Kitchen goggles. No! Yan. I gotta wear shades. Yun. Ayoko nung ganong responsibility. I want something na pwede kong itapon Pagpagulan, na. Pag pumasok ka sa kotse, hagis mo siya. Consider na dumi. Siyempre, dumi tissue. Ito, nakalimutan ko itapon. O, di ba? Bagay. Ayan, tama. May extra Ikaw pa ako pa ano dyan. nga, dahil nag-aayos ka naman. Ayan, o, diba? Ayan. Pantanggalan tuchang. Yung, hindi na ito siya. Pero pag suot mo, $1 million. Oh. Pak! Oh, bayong. Tote bag or bayong. Yun talaga. My concealer. Concealer. Kompleto, parang professional makeup artist to. Kaya nilalagay ko sa rep. Look at may la prayer naman doon. Oo. The Disney Adventure Disney is now Adventure. sailing, Papo, from tama tayo dyan. Singapore, ha? Lahat yung sneak peek ng Oo. pwede nyong ma-experience. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.